So guys, welcome back to my channel. Alright, maganda po ang topic natin ngayon. We return to the basics pag nag invest po tayo sa stocks. Bago kayo mamili mga BPI, SM, LTG, ano ba bibili natin dyan? Kailangan lagi po tayong nare-remind ng basic concept po na ito. Welcome back. Ayan, back to basics po tayo. No? Before we buy any stocks, kailangan po nare-remind po tayo ng angle po na to. No? Kasi what we will study today, very critical, super critical in stock investing at kailangan po sobrang sensitive po kayo sa mga ganitong galawan. No? Dapat heightened ang alert po natin. No? And when we study businesses, no, dapat very observant po tayo kasi malaking factor po ito whether we will earn money or we will lose money in our investment. Ano pag-aaralan po natin yung tinatawag na creative destruction theory ni Joseph Schumpeter. Hindi ko alam kung tama aking pronunciation sa mga grammar Nazi dyan. Bahala kayo sa life ninyo. Okay? So historically po kasi, no, tayo mga tao, gusto po talaga natin, nagpapatayan tayo. Magmula nung nakabahag po tayo nung araw, nung tribo-tribo pa lang po tayo, sugo tayo ng sugo, tagaan tayo ng tagaan. Hanggang nung lumaki na po, naging bansa na po tayo, naging malalaking bansa po tayo, nagyegera-gera po tayo, no? Nag-world war po bong ganyan-ganyan, no? So bakit po nangyayari po yan? Kasi gusto po natin kunin yung bagay na hindi atin para mas masarap ang buhay po natin kasi we want more katulad ng Mongolian Empire. Alam niyo po ba yung Mongolian Empire, no? I think mga 1200s po yata nangyari to, no? Na halos nasakop ng Mongolia ang buong mundo kay Genghis Khan. Genghis Khan, no? Grabe po ito. In the process, ang dami po nilang pinatay na tao at ang daming dumanak na dugo, no? Kaya po sikat na sikat itong The Art of War ni Sun Tzu, no? Kasi patayan eh. Mga general po talaga. Ito talaga ang pinaka-Bible po nila. Ang talagang pinaka-guide nila para maging magaling sila sa gera, no? At meron pa rin pong gera po ngayon, pakonti-konti, paminsan-minsan sa ilang sulok na lugar. Pero hindi na po katulad ng dati. Hindi na po katulad ng World War II and prior. Paunti-unti na lang po. Pero alam nyo ba, talamak pa rin ang gera ngayon sa ibang paraan. Nagpapatayan pa rin tayo. Araw-araw, everywhere, hindi lang po natin napapansin. Kasi under capitalism. Under po ng capitalism, ang pera or ang supply ng pera ay kokonti lang. At lahat po tayo ay mukhang pera. Alright, taas ang paa ng mga mukhang pera po dyan at gusto na maraming pera. Taas ang paa. Okay. Araw-araw di lang natin napapansin. Nagpapatayan tayo, nag-aagawan tayo sa pera. Tingnan natin mga examples po sa kape lang po, no? Itong Starbucks Coffee Bean and Tea Leaf, no? Mga sikat na mga kapihan po yan, no? Masarap ang kape niyan. Maraming selection. May frappuccino, may cold, no? May mga kung ano-ano pa tinapay. Croissant. No? Mali na naman ang pronunciation mo. Magko-croissant ka lang. Kaya may libreng wifi pa dyan, no? Tapos convenient. Ang ganda ng ambience sa loob ng ng Starbucks, no? Ang sarap-sarap. Ang ganda ng table. Ang ganda ng chair. Ang lambot-lambot. Ang napaka-cozy. Napaka-cozy, no? So, only stay pa. Pwede ka pa makisaksak ng laptop mo, magtrabaho ka dyan maghapon, isang kape lang ang bibili mo, no? Pakapala ng mukha. Walang problema. Ganyan po talaga mga kapihan, no? Laki ng kita, no? Malaki yung singil po nila, no? Mahal po kasi yung kape po nila. Pero kasi kaya po ganun na mahal lang kape po nila kasi syempre maraming gastos. Ang laki-laki ng lote na kinakain po ng mga Starbucks na yan. Malaking lote yung kailangan. Mahal ang wifi. No, may pa CR, kailangan pa may space sa CR, no? Tapos ano pa yung mga tables, yung interior design yan, mahal din po lahat po yan. Everything translate into cost. Pero hindi mo yan pansin, no? Marami naman sa mga coffee customers katulad ako, hindi naman kami nag-stay sa loob ng Starbucks, no? Either take out lang kami o delivery. Ganun lang kami pag umiinom kami ng mga kape-kape po dyan, no? Hindi namin kailangan ng ambience, hindi namin kailangan ng wifi. Paminsan-minsan nakiki-CR, pero hanggang doon lang, take out delivery lang po kami. Kaya meron nakaisip, no?
What if gumawa ako ng company na hindi ko kailangan ng malaking space, kapiranggot na space lang na ilalagay ko kung saan kanto po diyan. Tapos take out delivery lang ang meron, no? Walang dine-in na pwede ka tumambay na matagal. At syempre, marami siyang matitipid kasi ang liit lang ng space, walang wifi, walang upuan, wala lahat. So malaki matitipid niya. And then naisip niya, since malaki ang matitipid ko sa cost ko, hindi ipapasa ko yung savings sa aking mga customer while providing high quality ng drink. Ayun, kaya nagkaroon ng pick-up coffee at naging talamak ang pick-up coffee. Sobrang successful and I'm sure ramdam na ramdam po ito ng mga traditional coffee shops. Tingin pa po tayo ng mga examples. Movie rental. Nung araw, usong-uso po, umuupa ka ng DVD, ng CD, ng DVD. Bakit? Kasi mga bahay nung araw, pati ako nasali sa ganyan, no? Bumili ako ng home theater system, no? Yung may sound system ka na 5.1. Ang dami mo speaker, nakapalibot sa kwarto mo, no? Pioneer pa yung nabili ko nung araw. Tapos may TV kang malaki. Ganyan ang mga bahay nung araw. Kasi manunood ka ng DVD, ganyan, no? Kaya lang may nakaisip May isang taon nakaisip. Ilagay kaya natin yung pelikula sa cellphone, wag nang uupahan yung DVD, i-stream na lang sa internet, sa cellphone. Sabi ng Blockbuster, at tanga-tanga. Sino mo gusto manood sa cellphone? Ang liit-liit. Ano nangyari ngayon? Wala nang Blockbuster. Lahat po tayo nanonood na sa cellphone. Yung aking mga speaker nung araw, wala na po. Hindi ko na alam kung saan napunta. Nakatambak na sa bodega. Wala na rin gumagamit ng TV. Lahat ng pinanonood ko, cellphone na lang. Ano pa? Mga brick and mortar businesses sa US. Yung Sears, ay grabe po. Yung chain of department store na to. Yung mga Macy's, ang dami po. Ang dami po talagang department store po niya. Kaya lang dumating itong walang hiyang Amazon na to. Itong sila Jeff Bezos. Pinatay po niya yung mga brick and mortar stores, no? Nagkanda lugi-lugi mga yan, nagkanda bagsak-bagsak kasi lahat ng customer pumasok na sa Amazon, pipindutin mo na lang sa laptop mo, pipindutin mo na lang sa cellphone mo, datating na lang sa bahay mo yung bibilhin mo. Pero sabi ni Jeff Bezos, hindi ako ang pumatay sa brick and mortar. It is bound to happen regardless if nandyan si Amazon or not. Totoo nga naman, katulad sa Pilipinas, no? Wala naman po masyadong Amazon sa atin, although pwede kang bumili sa Amazon pero hindi po talamak. Pero yung Shopee naman, tsaka Lazada, nung araw, grabe po, pag pumunta ka ng Baclaran, ng Tutuban, no? Kahit mga department store, siksikan po talaga. Talaga hindi ka makagalaw sa siksikan pag gusto mong mamili. Ay, grabe po. Pero ngayon, pwede ka na po magtakbuhan. Punta ka ng Baclaran, pumunta ka ng Tutuban, pwede ka po magkarera doon. At wala na po masyadong tenant kasi wala na po masyadong tao po doon. Bakit? Nag-transition na po sa internet, Shopee, Lazada, ano pa, pasok po tayo sa computer. Ako po, nasa computer po ako. Nung araw, naabutan pa po ng lolo ko to. Ang lahat ng computer nung araw, ng mga businesses, mainframe ang ginagamit. Mainframe, malalaking computer. Ang mahal-mahal, 100,000,000. Ang maintenance po niyan, milyon-milyon kada buwan. Kaya po, napakamahal. Sabi ngayon ng Amazon, sabi ngayon ng Microsoft, sabi ng Google, magpo-provide kami cloud na lang. Oh, kahit konti lang ang budget mo, kahit $10, $20, makakapag-start ka na ng business mo. Pag lumaki ang business mo, edi dagdagan mo na lang yung mga cloud mo. Naging ano na po naging cost effective po itong cloud po. Kaya karamihan po, no, ng mga pinupuntahan nating website, nasa cloud po yan na tinatawag po, no? Yung mga mainframe, wala na po masyadong gumagamit po niyan. Halos lahat lumilipat na po sa cloud, no? Okay? Ganun po ang nangyayari. In ancient times, di ba? In ancient times, ang laki ng lupain mo, no? So, daming tanim, no? Daming fudang, aatakihin ka at kakamkamin ka ng ibang tao. In modern times, ganun pa rin po. Tumitingin sa'yo, maraming tao nakatingin sa'yo, no? Hindi kung malaki ang lupain mo, kundi kung marami kang benta. Kasi kung marami kang benta, nag-iisip ang mga tao na magtatayo sila ng mas maganda para kunin ng customers mo at kunin lahat ng kita mo. Ganun po kasi ang capitalism. We are incentivized, may incentive, no? Na mag-isip po tayo ng better ideas kung paano natin mai improve at ibibit, tatalunin natin yung mga existing businesses. Ang tanong sa isip, no? Laging tanong ng negosyante, no? Magagawa ko ba ito? Pag may nakita mong negosyo yan, kaya ko bang gawin mas mura yan?
Yun, katulad mga grocery 'no, 'pag nagbebenta ngayon no, SM, Save More, kaya ko bang gawing mas mura 'yan? Kaya ko bang ibigay mas better quality? Kaya ko bang gawing mas convenient katulad nung Grab, dati taxi papara ka, ngayon pipindutin mo na lang sa cellphone, more convenient. Gano'n sa capitalism 'no, always, always, always naghahanap tayo ng butas na pwede natin pasukin para agawin ng customer at tayo ang kumita. In so doing, yung mga lumang businesses, ang dami na po lumang businesses ang namamatay. Katulad mga taxi, no? Hindi naman masyado uso na yung mga taxi. Grabe po, no? Ang dami na pong talagang natigok ng mga taxi kasi may Grab na, no? Ayan. So namamatay ang lumang businesses at bagong businesses na po ang pumapalit po dyan. And it's a process. Kaya ang tawag po ni Joseph Schumpeter dito, creative destruction po. Kasi ang mga negosyante, we try to be creative. Bawat generation, bawat taon, try tayo kung paano mas maging creative. Paano natin may improve, no? And in so doing, na tinatry nating improve, no? Na dinidestroy natin, sinisira natin yung nakaraan o yung previous way, no? Wala pong masama dito kasi in that way, nag improve po tayo. Otherwise, kung wala pong ganito, wala kang cellphone ngayon, wala kang YouTube, hindi mo mapapanood ang gwapong-gwapong si Kuya John. Ano pa, hindi ka nakakasakay sa kotse. Kalabaw ang sasakyan mo hanggang ngayon kung wala po yung ganyang creative destruction na tinatawag. No? Kaya mga negosyante po, akala nyo po napakasimpleng tao po. Akala nyo ordinaryong tao lang mga negosyante na naglalakad. Alam mo, normal na tao lang yan. Naglalakad, umiinom, nagkakape, titingin-tingin. Di mo alam, isip ng isip yan, nag-o-observe yan sa paligid. No? Sino dito malaki kita? Sino dito malaki kita? Iisip ako ng paraan, kakalabanin kita, tatalunin kita. Ganyan ang mga negosyo. Ako nga rin, ganyan eh. Minsan, nangangarap din ako. No? At ano to, Mercury drug, nagiinit ang mata ko dito. Parang gusto kong kompetensya ito. Wala lang akong puhunan, wala lang akong kilala. Gusto nyo, tulungan nyo ako, patayin natin to, kainin. Ang daming customer nito, pila-pila, 24 hours. Walang hinto, kalabanin natin. Joke lang, Mercury Drug ha. Joke lang po, pero parang gusto ko. Anyways, be very, very aware po sa competition. Yun lang po ang ibig ko pong sabihin po sa inyo sa nangyayari sa paligid po natin as we invest in the stock market. Lagi po yan, talamak po talaga ang competition. So make sure po, ang binibili nating stocks, so reminder po ito sa inyo lahat. Alam ko, alam nyo na po ito, pero reminder po ito na dapat ang binibili nyong stocks, merong moat o may protection po ito against competition, no? Kaya may lumaban man, may bagong salta man, meron kang panlaban, may advantages ka, no? Kahit sinong damo ang pumasok at gusto kong kalabanin, dapat kaya mo silang talunin, no? And always check, hindi dahil may moat ka, may competitive advantage ka, it does not mean na hindi siya nag-erode. Minsan may competitive advantage ka nga, pero minsan nag-erode o nawawala. Katulad ngayon, di ba, yung Pepsi, nung araw, no? May competitive advantage doon. Eh, wala na. Natalo na yata ito nung nung Pepper. Ano ba, Sergeant Pepper ba yun? Di ba? Nag-number 2 na yung Sergeant Pepper. Minsan nag-erode po ang competitive advantage. So, kailangan po, binabantayan nyo po ito, no? Kung competitive pa rin siya against the sector po niya, lagi po natin iisipin yun. And also another reminder po, make sure, no? Ngayong business model ng ini-investan po natin, hindi po obsolete, no? Minsan po madaya po yan. Tingin ka ng tingin sa number. Ang ganda ng margin, ang ganda ng ganito. Ang baba ng valuation, hindi mo alam, obsolete na ang business model niyan. At prone na yan na ma-disrupt. At any point in time, madi-disrupt na yan at babagsak na yan pag may pumasok na bagong salta. Kaya kailangan maingat po tayo. At yun lang ang taltalan natin ngayon. Basahin nyo na lang ang mga disclaimer po natin. Like, subscribe, share, hit the notification bell. Kwentuhan po tayo sa baba, no? God bless po sa inyo. Happy investing. To God be the glory. Bye-bye.